Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman tayo nagbabalik upang pag-usapan at talakayin itong naging State of the Nation address ni PBBM. Kasi dito natin mababakas na talagang binubudol na ang taong bayan. Niloloko na ng harap-harapan kasi kung titignan nyo kagaya ng sabi natin sa mga nakaraang vlog natin, kung sinusubaybayan nyo hindi nagtutugma yung mga nagiging pahayag nila base sa mga nagiging aksyon nila. Hindi talaga nagtutugma. Real talk yan. Real talk, 'di ba? Ganito tayo lokohin ng administrasyon, 'di ba? Hindi naman natin sila pinipersonal pero kasi nakikita ng taong bayan Nakikita natin kung gaano kasinungaling talaga yung mga naging pahayag nila 'di ba? Tapos yung mga pasabog raw na sinasabi na ito ni Auntie Claire. Ayan bago pala tayo pumunta kay PBBM sa pagtatalakay sa kanya, si Auntie Claire muna at etong si Magalong. Kasi si Magalong naman meron kasing naging pahayag na kung bakit hindi nakakasuhan basta-basta itong mga bata ni PBBM o yung mga sangkot sa flood control. Si Claire Castro naman, sinasabi niya noong nakaraang araw na meron daw pasabog itong si President BBM sa kanyang SONA, na nakita nga natin ang kanilang pasabog ay puro kasinungalingan. Yan ngayon ang ating tatalakayin. Uunahin natin si Claire Castro. Ayan, so i-play na natin tong video na to. Tingnan natin kung anong katotohanan at labanan talaga natin ngayon. Ang misinformation kasi nakaka-apekto ito sa bayan, nakaka-apekto ito sa mga kababayan natin. Paano nabago ang buhay mo ng trabaho mo? Sabi niya, ang misinformation ay nakaka-apekto sa bayan at sa mga kababayan natin. Sino ba ang sinasabihan niya dyan? Para sa akin, sinasabihan niya si PBBM Kasi misinformation lahat ng sinabi ni BBM, kanyang SONA. 'Di ba? Inililigaw ang taong bayan na sinasabi nila na iniimbestigahan raw ng mabuti ang flood control. 'Di ba? Kaso, ang nangyari, pinakulong nila si Senador Rodante Marcoleta. So, paano nyo nasabi na iniimbestigahan yung mabuti kung nakikialam kayo? So, misinformation na agad yon. Pinakukulong kasi nila yung mga tumutuligsa sa flood control. Gusto nila, makokontrol nila yung mga information na ilalabas. Kaya nila pinakukulong yung mga nag-o-oppose sa kanila. Siguro mas maraming nakakakilala sa akin. At mas sikat pala si Auntie Claire mas marami palang nakakakilala sa kanya. maraming nagalit na mga hindi pabor sa Pangulo. Palengkera ka kasi, 'di ba? Palengkera ka. Imbis na sagutin nyo yung mga akusasyon sa inyo about dito sa flood control, inililihis nyo pabalik sa panahon ni PRRD. Hindi naman kasi yun ang issue, kaya maraming nagagalit sa inyo. Ibinibintang nyo sa mga Duterte, hindi nyo sinasagot ng tuwiran yung mga akusasyon sa inyo. Kaya hindi naliliwanagan ng taong bayan 'di ba? Ginagawa nyong komplikado yung sitwasyon masyado. Yan ang trabaho mo manggiba ng ibang tao, 'di ba? Sirain ang mga Duterte sa taong bayan. Alam mo, sa totoo lang kung talagang may ginawang masama ang mga Duterte, hindi mo sila kailangan siraan. Dahil ang taong bayan hindi bulag at hindi bingi. Sa totoo lang hindi bulag at hindi bingi. Alam ng taong bayan kung meron kang ginawang mali o kung meron kang ginawang masama. Ang problema kasi, inililihis nyo yung mga sagot. Kaya galit sa inyo ang taong bayan. Kaya mababa ang survey ni PBBM, negative 27 nung huli kong kita 'di ba? Tapos sasabihin nyo, maraming galit sa inyo. Talaga maraming galit sa inyo dahil palengkera ka. Hindi kayo sumasagot sa mga tanong, inililihis nyo yung mga sagot, ibinibintang nyo sa iba. Talaga mga galit taong bayan sa inyo. Pero hindi ko yun iintindihin dahil mas importante na maihatid natin kung ano talaga yung hindi mo talaga iniinda yun kasi kumbaga lunod ka sa kapangyarihan ngayon lunod ka sa popularidad dahil nga USEC ka 'di ba? Nabigyan ka ng tsansa ni BBM 'di ba? Hindi na pagiging speaker ang trabaho mo diyan, kundi pagsagot sa mga nanggigiba kay PBBM. Hindi mo na sinasagot ang tanong ng taong bayan, kundi inililihis mo na. Lunod ka sa kapangyarihan. serbisyo para sa bayan. Yusek, how concerned Hindi serbisyo para sa bayan ang ginagawa mo. Serbisyo para kay Bongbong Marcos. is Malacanang about the supposed bomb threat dun sa DOJ? Yung operasyon na yan, ibibigay ko na lamang po sa security saka sa mga kapulisan at hindi ko pwedeng pangunahan kung ano yung mga balak. Pero siyempre, kung ano man ang nangyari dito, alarm nyo. Kasi
kung wala namang mga Pilipino manggugulo, sana mas asensado na sana ang Pilipinas. Any adjustments to the President's security magkakaroon? Hindi ko po masasabi. Kapulisan na naman po ang sasagot yan. At yung mga ganyan po operasyon ay hindi po talaga isinisiwanan. How about dun sa supposed plan ng Senate minority to skip? Sinabi ko na hindi sila kawalan. Ang importante dito ang mensahe ng Pangulo. Ang importante dito ay ang presensya ng Pangulo. At yung mga tao interesadong madinig ang mensahe ng Pangulo. Sobrang interesado kami na marinig ang pinagsasabi ng presidente mo. Real talk yan ha. Imbis na sagutin na naman yung mga aligasyon sa kanya. Imbis na patunayan na may ginagawa itong gobyernong to para masolusyonan ang problema ng taong bayan. Ang ginawa, inangat na naman ang sariling bangko. Sinabi niya, binigyan namin to ng solusyon. Ito yung mga naging hakbang ng gobyerno. Pero anong nangyari? Hindi naman yun yung nararamdaman ng taong bayan. 'Di ba? Hindi yun yung nakikita ng taong bayan. Yan ang sinasabi namin. Nagsasalita kayo pero hindi tumutugma sa ginagawa nyo. 'Di ba? Kaya alam ng tao na nagsisinungaling kayo. Sasabihin nyo, safe ang Pilipinas. Pero may pinatay na rider. Pero meron pa rin nakawan dyan sa Road 10, sa Maynila. Paano nyo ngayon sasabihin na safe ang Pilipinas? Mga estudyante, pinagbabaril sa Tacloban. Sa Quezon City, dyan sa Bagong Silangan, merong estudyante na hulihan ng baril sa loob ng paaralan. Nabalita na nakaraan. Sa Batangas, ganun rin. Estudyante, nagbanta, magdadala ng baril. Ano nyo ngayon sasabihin na safe ang Pilipinas? Puro kayo kasinungalingan. So sa mga taong walang interes at Paano nga magiging interesado sa inyo puro kayo kasinungalingan? Puro pang o-oppress, pagbabanta, nakakasuhan. Ang sino mang magbo-voice out na kukwestiyonin yung nangyayaring pagdinig o pag-imbestiga sa flood control, ipapakulong. Katulad nung ginawa nila Senator Dante Marcoleta, halata namang yung ginawa ni Lacson, piling-pili Yung inimbestigahan wala raw mastermind. Tapos ngayon may mastermind kayo? Si Romualdez? Ang sabi ni Romualdez, executive branch. Mamaya tatalakayin natin yan. maybe, ayun din naman din ang Pangulo, hindi sila kawalan. Patutuloy ang zona kayo. Eto si Auntie Claire, alam mo hindi naman tayo naiinis sa kanya. Pero kasi pa-cute, feeling magaling. Nagpapakyut, nagpapaganda, hindi naman yan ang trabaho mo dyan. So, pumunta naman tayo kay Mayor Magalong kasi meron siyang binanggit dito na importante rin na marinig natin. Dahil nga, bakit ba hindi nakakasuhan o naiimbestigahan itong mga sangkot sa flood control? 'Di ba? Alam naman natin na bataan to ng administrasyon 'di ba? So importante rin tong kanyang sasabihin. Mahirap manalo dyan sa akin. Pag kinalaban mo ang gobyerno, kinalaban mo yung incumbent, di ka mananalo. Isipin mo, sabi ko nga, 90% ng mga magnanakaw, mga mambabatas Siyempre sila mismo magkakampanya laban sa akin. Tama. Ganun na nga nangyayari ngayon. Kita mo, si Senador Rodante Marcoleta, kinalaban, pinakulong. Si Mike Defensor, kinalaban yung mga bata ng administrasyon, pinakulong. Si Senator Cayetano, kinalaban itong mga tuta at aso ng administrasyon. Hinanapan ng butas, kunwari, merong flood control scandal din sa Taguig. Sa susunod, makukulong na rin yan, si Senator Cayetano. Maniwala kayo. Totoo lahat ang sinasabi nito ni ni Mayor Magalong Sa totoo lang. Dahil talaga ikukulong ko sila lahat. Tama. Yung naman ang intensyon ko, kung ako naging presidente, makukulong sila lahat. Kaya paano nyo sasabihin taong bayan? Sariling interest lang ng mga senador kagaya ni Senator Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Jingo Estrada, Senador Rodante Marcoleta, na sariling interest nila yung ginagawa nila. Hindi Sa totoo lang Kasi hindi sapat yung naging tugon ng gobyerno ng mga bata ng administrasyon doon sa pagbibigay ng solusyon sa flood control scandal. Hindi sapat Real talk yan, hindi sapat. Kailangan talagang may managot tapos sasabihin nila, sabi niya ni Pinky Lacson, wala raw mastermind. Biro mo 1.8 trillion ang nawala sa pera ng taong bayan. Yan ay suma total. Tapos walang mastermind. Ano yung kanya-kanya sila? Napaka-imposible. Sindikato yan yung ginawa nila Kasi kung talagang walang mastermind yan, hindi aabot ng 1.8 trillion pesos ang mawawala dyan. Maaring billion. Billion lang kasi matatakot Matatakot yan dahil walang sasalo sa kanila.
Pero kasi kaya umabot sa ganung kalaki, alam nung mga magnanakaw sa baba nila, merong sasalo. Meron kasing nakapagtimbre sa akin kung bakit nagkaroon ng ganyang skandal. Ang pagkakaalam natin, kaya binigyan yan, kaya ginamit yung flood control fund dito sa mga congressman, pinag-aabutan ng mga maleta, kasi gusto nilang baguhin ang konstitusyon. Yun ang punot dulo niyan. Gusto nilang amyendahan ang konstitusyon. Babaguhin nila lahat. Si BBM magiging prime minister ang pagkakalam ko. Hindi na siya mawawala sa kapangyarihan. Parang hindi siya mawawala sa kapangyarihan, maghahalal na lang ng presidente. Pero siya stay in power. Siya ang magmamaniobra ng Pilipinas. Yun ang gusto nilang mangyari. Kaya nirelease nila sa mga congressman at senador yung fund ng flood control. Ninakaw nila sa madalit salita. Yun ang sabi sa atin. 'Di ba? Para maamyendahan ang konstitusyon. Kaso, sumablay. 'Di ba? Alam mo kung bakit? Siya mismo nadulas siya 'di ba? Hindi niya expect na masasabi niya 'yon sa harapan ng mainstream media, yung flood control na 'yan. Siya mismo nadulas. Kaya kasalanan niya rin yan kung bakit nagkakaganyan ang grupo nila, nagkakawatak-watak. Yan ang punot dulo niyan. Tapos sasabihin niya, hindi, ako nga nagbulgar. Hindi, nadulas ka lang. 'Di ba? Nabanggit mo lang na hindi mo dapat babanggitin. Yun ang problema. Siyempre, kakasuhan ko muna sila. Saka ako sila ikukulong. Yung mga, hindi lang naman mababatas yung kalabang ko dyan May mga kasabwat din yan ng mga local chief executive. Totoo yun. Merong mga kasabwat yan ng mga local government. Hindi rin naman natin pagkakailan na may mga local chief executive din, mga magnanakaw din yan. Di ba sinabi ko nga sa inyo na ngayon nasa politika ako, nalaman ko na siguro mga 80 to 90% ng mga politiko tumakbo lang para sa pera. Dahil masarap ang pera. Totoo yan. Real talk yan. Para sa pera. Kumbaga, hindi na sila makabayan. Kumbaga, lahat yung 80 to 90% ng mga tumakbo, traidor na sa bayan. Imbis na paangatin ang antas ng pamumuhay ng taong bayan, pinapaangat nila yung antas ng pamumuhay nila. Bumibili ng property sa abroad para kapag bumagsak ang Pilipinas, meron na sila doon sila lilipat. Magninegosyo ron. At ang pagkakaalam natin merong ilang senador, merong ilang mga congressman din na kapag naupo si Sara, nakahanda na yung mga dolyar nila. Dolyar. Yung Philippine peso natin, pinapalitan na nila ng dollar para doon na sila sa abroad titira. Yun ang sabi sa atin. Kung sakaling hindi raw ma-impeach si BP Sara, doon na titira yung ibang senador. 'Di ba? Ibebenta raw ang mga property rito. Yun ang sabi. Kita mo, ang pagtataksil sa taong bayan, 'di ba? Sa bansang Pilipinas. Papayag ba tayo na palagi tayong ginaganito? 'Di ba? Ang hirap ng buhay ng mga kababayan natin. Sila nagpapakasasa sa pera natin. Grabing pagnanakaw at pag-aalipusta sa taong bayan at panloloko nitong gobyerno na to. Hindi tayo against sa government kung maganda ang kanilang panukala, kung maganda ang kanilang ginagawa para sa bayan, kung natutugunan yung mga problema ng taong bayan. Yun ang yun ang gusto natin mangyari. Kaso ang ginagawa nila, sinasabi nila na ganito ang gagawin natin, ganito ganyan. Tapos ang mangyayari, taliwas dun sa sinasabi nila. Hindi nagtutugma. Tapos sasabihin pa nila, masakit raw sa kalooban nila na kasuhan itong pinsan niya. Malalaman natin yan mamaya. Mamaya malalaman natin yan. Di ba? MAP yan. Sarap ang pera. Kaya nga kinukontra natin yung political dynasty. Yun na naman. Siyempre, lahat ng mga dynasty, halos 65% na yata ng mga politiko ngayon, dynasty na Tama. So, kalabang ko din yan. Siyempre, lahat sila kakampanya laban sa akin. Gagawa pa sila ng... Yung sinabi dito ni Mayor Magalong na political dynasty, para sa akin positive and negative. Negative kung magnanakaw itong political dynasty. Positive kung maganda ang ginagawa nitong political dynasty. 'Di ba? Depende sa politiko pa rin para sa akin. Pero kung puro pagnanakaw to, wag na natin pabalikin yan. Kasi kung itong pamilya naman na to, maganda ang nagiging resulta ng kanilang pamumuno dito sa isang lungsod, sa isang lugar, sa isang barangay, bakit hindi? Bakit hindi natin ipagkatiwala sa kanila? Lalo-lalo na yung Davao, tignan nyo naman, napakaganda sa Davao. Tapos sinisisi nila, nagbaharaw, nasaan raw yung 51 billion? Lintik ka, napapaligiran ng bundok yung Davao. Diba? Lahat ng galing sa bundok na tubig, nagla-landslide,
landslide, bumabagsak sa Davao. May flood control ba sa Davao sa bundok? Wala, syempre, 'di ba? Lahat ng tubig noon. Kumbaga, sa madalit salita, mababa ang Davao. Pero kung titignan natin sa infrastructure, talagang maganda. Maipagmamalaki. Hindi naman yan magiging 9 safest city in the world, 'di ba? Hindi yan magiging ganun. Kung pangit ang pamamalakad ng mga Duterte, 'di ba? Gagawa pa sila ng mga kasinungalingan, gagawa pa sila ng intriga tungkol sa akin. Di mo nyo ba napapansin na every time mayroong post tungkol sa Magalong, nandyan na lahat yung mga kwan, yung mga trolls, diba? Bigla nang babanat, gagawa-gawa na ng mga kasinungalingan. Kaya, siguro, kwan tayo dyan, okay lang. Nagpapasalamat ako doon sa mga nag-isip. At least, nagtitiwala pa sila na akin, may tiwala pa sila. Pero, imposible po ako mananalo kasi dito sa Pilipinas, wala pa pong crusader sa tama o crusader sa laban sa mga magnanakaw, crusader laban sa traditional politician na nananalo. Tama yun, yung sinabi niya, wala pang ganun nananalo. Kasi pinagtutulungan nga pinagtutulungang sirain ang imahe sa publiko. Diba? So, pupunta naman tayo dito sa isa pang political analyst. So ito yung nagpapakita mga kababayan na ang problema ng gobyerno ni Marcos Jr. is in terms of fiscal discipline. Na wala silang disiplina sa paggastos kasi nga gusto nilang gumastos. Kasi nga mayaman raw sila Sila, pero ang bansa mahirap, di ba? Yun rin ang problema sa kanila Hindi naman nila pera, ginagastos nila para sa sarili nilang kapakanan. At may mga epekto ito, Jade, no? In terms of sa consumer confidence, bagsak po ang consumer confidence, yung ating mga consumer, hindi po muna gumagastos, nag-aantay sila, no? They're very careful in terms of how they will spend kasi nga nagbabadya yung pagtaas ng presyo ng gasolina, nandyan pa si El Nino kasi pag nagkaroon ng El Nino, magkakaroon ng tagtuyot, magmamahal din yung pagkain. So ang mga tao, imbis na mag-spend sila sa ngayon, nagwi-withhold muna sila ng spending kaya mababa ang consumer confidence. By the same token, ganun din yung mga investor. Bagsak po ang investor confidence sa ating bansa. So, ang mga investor, talagang babagsak ang investor confidence kasi nga talamak ang nakawan, talamak ang suhulan, talamak ang pangingikil ng mga government official. Para mapabilis yung proseso, kikikila nila. Yun ang trabaho nila dyan. Paano naman naging talamak? Pinapayagan kasi ng administrasyon. Yun ang problema Pinapayagan ng administrasyon na maging corrupt tong gobyerno. Kaya, yung mga investor umaalis dahil mas malaki yung inilalabas nilang panuhol kesa sa kikitain nila. Ganun kasimple. Paano ngayon mag-i-stay yan? Paano uunlad ang Pilipinas? Paano magkakaroon ng trabaho mga Pilipino kung ganyan ang sistema ng gobyerno? Kaya umaalis ang mga investor sa Pilipinas dahil doon pa lang sa pangingikil sa kanila, ubus na ang pondo. Doon pa lang sa mga requirements ng gobyerno, ubus na ang pondo. Talagang lugmok na sila. Bago pa sila kumita, wala na silang puhunan. Ay nag-aalangan mag-invest sa Pilipinas kasi magulong sitwasyong pampolitika sa ating bansa. Hindi safe, no? Yung krimen tumataas. So kumbaga, hindi profitable for investors, no, to invest sa Pilipinas. Kaya makita natin na yung investor confidence natin ay mababa. At pag sisumahin mo to, Jade, no, lahat ng ito, nagkakaroon ito ng epekto sa trust and approval ratings ni Marcos Jr. Pangdagdag konteksto na rin ito, Jade, kasi going into the SONA, napakababa ng approval and trust ratings ni Pangulong Marcos Jr. In fact, he will go down in history as the president after EDSA revolution na may pinakamababang approval rating. Mas mababa pa kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Diba? Nakakahiya kasi yung mga pinagagawa nila. Nagtatanga-tangahan, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Yan ang ginagawa nila. Kaya ang taong bayan napipikon, naiinis. Ang sabi ng taong bayan sa kanila, mamatay ka na. Kaya nung pumunta sila sa Canada, kinurse sila. Pinagmumura sila. Paano? Imbis na sagutin mo yung tanong ng taong bayan, ibibintang mo sa Duterte. Tapos na yun Sagutin mo muna kung ano yung tanong ng taong bayan sa inyo, ano nangyayari sa pera ng taong bayan. Galit ang OFW kasi sila na lang ang nagpapasok ng malaking pera sa Pilipinas. Real talk yan Kaya kinaiinisan yan si Claire Castro. Number 1 yan. Nako, nakita mo. Doon, nung nagpunta ka ng Canada, naging patas kayo. Wala kang posisyon pagdating doon. Wala kang
kapangyarihan pagdating doon. Ano ginawa sa ng Pilipino? Binastos-bastos ka, wala kang nagawa, 'di ba? Nawala yung pagiging maangas mo. O after nun, ano ginawa mo? Sinabihan mo na sila raw ang pangit. Kasi lahat ng mura tinanggap mo kaya pikon na pikon ka nagpa-interview ka para ipagtanggol sarili mo. Yun ang mali. Dapat hindi mo pinapatulan yung mga ganun dahil bugso ng damdamin ng taong bayan yun. Taong bayan ang kalaban mo. Hindi basta isang Pilipino kundi taong bayan. Kaya ka lang safe ngayon Ito real talk to Kaya ka safe ngayon dahil may kapangyarihan ka. Ang tanong niyan, pagka nawala na si PBBM sa kapangyarihan, yan, saan ka pupulutin? Lalo na't galit sa'yo ang taong bayan. 'Di ba? Dahil sa mga sinasabi mo, 'di ba? Hindi habang buhay nandiyan kayo sa kapangyarihan. Ito payong payong bilang Pilipino lang. Hindi habang buhay nandiyan kayo sa kapangyarihan. So, kumbaga, nakikita natin na nakakaapekto ito sa reputasyon ng presidente at hindi lang yan, Jade. Reputasyon din ng bansa as far as foreign investors Tama. are concerned. Opo. Bilang tugon doon sa mga problema daw ng ating mga kababayan, sabi pa nga ng Pangulo, palalawakin yung suporta sa mahirap at yung anay malapit nang maging mahirap. At ang solusyon, Doc, ay yung pamimigay ng 2,000 piso para po doon sa kanila. Para maibsan yung epekto nga nitong mataas na presyo ng mga bilihin at iba pa. Anong masasabi po ninyo? Alam mo kasi, Jade, iko-connect ko yan. Ang sagot ko sa tanong mo na yan, iko-connect ko yan doon sa legislative agenda ng gobyerno ni Marcos Jr. Kasi alam mo, yung mga ganyang problema, halimbawa sa kahirapan, may mga policy solutions dyan na kinakailangan ng legislation. Kagaya halimbawa yung pagka-amyenda ng 4Ps, for example. Mayroong kaakibat yan. O kaya sa presyo ng kuryente, yung pag-aamyenda ng IPIRA law. So may connection yan. Ngayon yung sasabi mo na pagdagdag ng ayuda, yan kayang gawin yan within the executive department. Kumbaga within the executive powers ng presidente, kaya niyang gawin yan. Pero may mga mas effective na policy intervention na kinakailangan ng batas. Kumbaga kinakailangan din ng partisipasyon ng Kongreso pero hindi ito nagawa. Alam mo ba, Jade, out of the 53 na priority bills ni Marcos Jr., sana itong 53 bills na ito, mga kababayan at Jade, ito'y makakatulong na maibsan yung problema ng tao. Out of the 53, 2 lang ang na-enact nitong nagdaang taon. Ito yung bill about suspending the excise tax on fuel at saka yung pagre-reset ng eleksyon sa Bangsamoro. So yun lang yung 2 out of 53. Kaya kumbaga, tali din yung kamay ni Marcos Jr. kasi yung Kongreso, na pwede naman niyang impluwensyahan yung Kongreso, hindi kumikilos. Kasi iba yung priority. Iba yung priority nila, 'di ba? Kung bakit 2 lang yung naipasa out of 53. Sa tingin nyo, ano yung priority niya? Priority ng Kongreso at Senado. 'Di ba yung impeachment, yung panggigiba kay BP Sara? Wala naman tayo narinig na iba kundi yun lang Yun ang pinakamainit na issue. Wala na silang ginawa diyan. Yun at yun lang, 'di ba? Doon sila nakapokus. At all cost nga raw 'di ba? Kailangan ma-impeach si BP Sara, kailangan mapadala sa dahig si Senator Bato. Yun ang focus nila. Kita nyo, ang dami na sayang na panahon. Imbis na yung 53 na yon maipapasa, ano nangyari? Naglaho na parang bula. Patapos na ang termino Ilang taon na lang, 2 na lang 2 lang rin ang napasa. Kasi hindi yan ang focus ng gobyerno. Ang focus ng gobyerno ay si BP Sara. Hindi makatulong sa mamamayan. Para i-address itong mga issue na ito, para maipasa itong mga batas na ito na kinakailangan para maibsan yung problema ng tao. Hindi kasi yan ang focus nila, yung problema ng taong bayan. Hindi yon. Real talk yan. Hindi yan ang focus ng gobyerno ngayon. Anong ginagawa ng ating Kongreso? Well, we know what's going on. Diba? So Diba? ngayon, nagsimula na yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And that is taking a lot of time and energy from our policymakers. Just imagine, araw-araw they have to spend 5 to 6 hours in 3 days in a week to sit down and listen sa impeachment na kung sana yung oras na yun magawa na nila yung mga batas na kinakailangan para mapabuti ang buhay ng tao. Tama, di ba? So that tells you, Jane, at mga kababayan, kung nasaan ang priorities ng gobyerno natin. Ang priority nila is pamumulitika, hindi para mapaganda ang buhay ng ordinaryong tao. Kasi kung ang priority nila is mapaganda po ang buhay ninyo,
sana halos lahat itong 53 na priority bills ay nai-enact na ito into law. Oo, 'di ba? Napag-aralan, kung meron man dapat i-revise, i-revise tapos naipasa, 'di ba? Para maipatupad sa taong bayan. Kaso ang nangyari nga, ang focus nila ay gibain si BP Sara sa taong bayan para hindi manalo ng presidente. Una 'yon. Pangalawa, ma-impeach si BP Sara kung hindi nila kayang gibain sa taong bayan para hindi makatakbo bilang presidente. Yun ang pangalawa. Ang pangatlo nila, maidamay si Pulong at si Baste Duterte para walang makakabalik na Duterte sa Malacanang. Yun ang pinaka main objectives ng administrasyon. Hindi para makatulong sa taong bayan, kundi para gibain ang mga Duterte. Ayaw na nilang pabalikin. Bakit? Kasi natatakot sila na kapag ka inimbestigahan yung flood control, lahat sila dyan damay. Kaya napaka-desperado ng mga congressman na ma-impeach si BP Sara, magpe-present ng ebidensya pero hindi pirmado, hindi notaryado. 'Di ba? Bakit pinapayagan 'yan ng mga senator judge, especially si Chis Escudero? Hindi ka pwedeng mag-rely doon sa piece of paper kung tawagin kasi hindi naman siya notaryado, hindi rin pirmado. Hindi ka pwedeng mag-rely doon. Nakita bang sinusulat 'yon? Ang sagot ni Luistro, hindi. O baka mamaya sinulat lang ni Matibag 'yun Pinasulat lang ni Matibag 'yun dapat pirmado, dapat notaryado para malaman natin kung lehitimo yung mga binabanggit nila. Tapos sasabihin nila hindi raw fishing expedition, pero hindi sila sigurado kung meron na ba talaga silang ebidensya. 'Di ba? Hindi sila sigurado Ibig sabihin fishing expedition 'yun yung ginagawa nila. No? Kagaya mo, pag-abolish ng travel tax, National Land Use Act, these are all pieces of legislation na if implemented properly would actually help alleviate or address yung concerns ng ating mga kababayan. Kaya nangyayari is since na hindi na nagawa yung inter-policy interventions through legislation, ang nangyayari, Jade, is ang ginagawa nilang intervention is pamimigay ng ayuda. But we know that ayuda in itself is not sustainable. Kasi ang ayuda, ang nangyayari niyan is binibigyan mo lang ng pera yung tao at ang itong tao igagastusin ito, yung outcomes nila ganun pa rin. Tama, hindi nakakatulong sa taong bayan yung pagbibigay ng ayuda, tupad, AIX. Hindi yan nakakatulong sa growth ng taong bayan. Anong matututunan nilang skills? Turuan mo silang mangisda, hindi mo sila bibigyan ng isda. Turuan mong tumayo sa sariling paa. Hindi yung papaupuin mo at hahainan mo ng pagkain. Hindi ganun. Tulungan mo silang maghirap para meron silang biyaya. 'Di ba? Ganun kasimple. Pero ang ginagawa nito, tinatapalan ng bunganga ng taong bayan para hindi kumibo. Para may katwiran sila, hindi, nagbigay nga tayo ng tulong na ganito, ganyan, tupad, AIX, may ayuda tayo, may 4-piece tayo. Hindi dapat. Hindi ako pabor dyan sa 4-piece, tupad, AIX na yan. Kasi hindi natututo ang taong bayan. In the near future, lalong maghihirap dahil dyan sa 4-piece na yan. Kasi tatama rin na, kasi merong biyaya manggagaling sa gobyerno, hintay na lang yon. Imbis na magtrabaho, matuto, magkaroon ng skills, magkaroon ng matinong trabaho, magsikap, hindi Paralisado dahil nakaasa sa gobyerno, 'di ba? Kumbaga, ang nangyayari is aasa lang sila lang sa gobyerno. Totoo 'yun. So, punta naman tayo dito kay President Bongbong Marcos. Ayan, yung naging pahayag niya. So, bigyan natin 'to ng komento. Naging pahayag niya sa SONA niya. Ayan, napaka-importante nito At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Isang malaking kasinungalingan yung nadiskubre. Real talk yan nadiskubre. Isang malaking kasinungalingan yan. Inaprubahan mo yan Diba? Sabi ng Brave 18, dinilibiran ka din ng pera. Tapos sasabihin mo nadiskubre, baka nadulas ka. Hindi mo nadiskubre, nagkabiglaan. Kasi napaka-imposibleng hindi mo alam yan. Ikaw ang presidente, napakahigpit mo nga sa tao Si Tory nga pinilit mo na dakpin si PRRD kahit labag sa batas Kasi alam mo, katulad nung kay Tory at PRRD. Kung walang basbas ng presidente, hindi yan makakalabas ng bansa. Ganun kasimple
simple. Oh, tapos sasabihin mo, na-discover nyo. Alam mo talaga yan. Nadulas ka lang, nawala sa isip mo, nabanggit mo sa publiko, nabanggit mo sa mainstream media. Paano naman natin nasabi na alam niya? Eh sinabi nga nung Brave 18 eh, nag-deliver sa kanya ng maleta pati kay Sandro Marcos, kay Romualdez, kay Tito Soto, Ping Lacson, kay Erwin Tokmol. Tapos sasabihin mo na discover nyo. Ngayon ang aking ipinangako sa inyo. Nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon. Paano naman namin paniniwalaan na nagsagawa kayo ng malalim, malawakang investigasyon kung hindi kayo naging transparent sa taong bayan? Yun ang hiling ng taong bayan. Gusto namin na maging transparent ang investigasyon nyo para alam namin kung talagang nagsasabi ng totoo ang gobyerno. Kasi puro kasinungalingan ang pinapakain nyo sa taong bayan kaya hindi naniniwala. 'Di ba? Ilang pilitan pa eh. Bago kasuhan yan si Romualdez eh. 'Di ba? Nauna pa si Senador Rodante Marcoleta makulong. Si Mike Defensor makulong. Nauna pa sila. Na walang pagkikiling kahit kanino man. Napilitan ka lang, wala ka kasing choice. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Oh, matunton ang punot dulo. Yan ang sabi mo ha. Bakit hindi tugma sa sinasabi ni Lacson? Ibig sabihin, nagsisinungaling si Lacson. 'Di ba? Na wala raw mastermind. Pero may punot dulo si Romualdez. Ang sabi mo. 'Di ba? So, napakasinungaling pala ni Lacson talaga. 'Di ba? Hindi na naman kayo nagtutugma. Oh. Paano ngayon yan? Senator Panglito Lacson. Nililito mo ang taong bayan. Harap-harapan. Sabi ng presidente, may punot dulo raw. Tapos sasabi mo, walang mastermind. Eh, talagang sinungaling ka nga, Lacson. Dapat hindi ka na makabalik sa Senado. Dapat maimbestigahan niyang anak mo na smuggler. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. Matataas na opisyal, si Bunuan nga, ginawa niyong state witness eh. Number 1 malaki ang nakubra niyan eh. 'Di ba? Dapat hindi niyo ginagawang state witness yan. Dapat pinakukulong niyo yan kahit matanda na yan. 'Di ba? Kasi sila yung nakinabang sa pera ng taong bayan eh. Kung hindi nila ginalaw ang pera ng taong bayan, walang mamamatay sa probinsya. Walang masisirang pamilya sa probinsya. 'Di ba? Walang masisirang tahanan sa probinsya kapag bumabagyo. Kawawa naman yung mga kababayan natin ron. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Malapit na naman. Ang tagal na ng malapit na yan eh. Si Boying hindi na nakibo. Ang lapit-lapit na noong nakaraan-raang buwan. Ngayon malapit pa rin. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Masakit sa'yo. Kasi alam mo, tatamaan ka rin. Pag nagsalita si Romualdez, tapos na ang karir mo. 'Di ba? Mabubulok ka sa kulungan. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Ang sabi niya rito is 25 billion na ang nababalik. Yan ha. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. 25 billion, 25 billion pesos. Wala pa nga sa 1/4 yun eh. 1.8 trillion ang nawala sa taong bayan. 'Di ba sa flood control? Asaan na yun? Wala pa sa 1/4 yung 25 billion, pinagmamalaki mo na yun. 'Di ba? Wala pa sa 1/4 yun. Kaya malaking kalokohan tong mga pinagsasabi mo. Dapat ang gawin mo, kunin mo yung mga mali-maletang ipinamahagi ni Romualdez diyan sa mga congressman at senador, 'di ba? Oh, naglaho na parang bula yung ibang pera. Bakit hindi mo binanggit yung mga mali-maleta dyan sa speech mo sa SONA? Walang saysay yun. 25 billion kumpara mo sa 1.8 trillion pesos. Wala pa sa 1/4.
Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. 800 milyong piso. Ang liit pa rin. Milyon na ang usapan ha, hindi na bilyon. Maliit pa rin. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Ang problema nga kasi sa ombudsman, kakampi, 'di ba? Kakampi mo at kakampeng, 'di ba? Paano naman pagkakatiwalaan ng taong bayan 'yan? Merong conflict of interest. Sino ang naglagay sa ombudsman? Ikaw. Kakampi ba ng ombudsman si Romualdez? Oo, bakit? Dati siyang DOJ secretary si Ombudsman Boying Remulla na nakasabit sa iyong administrasyon. Tapos inappoint mo as ombudsman na dapat independent ang ombudsman pero hindi naging independent dahil inappoint mo, tao mo. Ibig sabihin, may utang na loob sa iyo yan. So, hindi na siya independent, di ba? Paano ngayon magkakaroon ng totoong investigasyon kung inappoint mo ang ombudsman? Kung nakelam ka sa ombudsman, di ba? Balita-balita pa nga namin, i-appoint mo bilang Chief Justice itong si Boying Remulla kasi magre-retiro na itong Chief Justice ng Judiciary. Oh, paano ngayon yan? Para mapagtakpan lang lahat ng mga pinagagawa niyong kalokohan. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Paano magiging makatarungan ang paghahatol ng hukuman kagaya ng Sandigan Bayan? Pinakulong si Senador Rodante Marcoleta. Ang complainant ay ombudsman. Pero sabi ni Ombudsman Boying Remulla, hindi siya sigurado kung nakapag-commit ng plunder si Senador Rodante Marcoleta. Pero ang nangyari, nahanapan siya ng probable cause. Paano nangyari yun? Hindi nga sigurado si ombudsman. 'Di ba? Nakikita niyo yung conflict na hindi nagtutugma. Ito pinauulit-ulit natin kasi napaka-importanting tumatak to sa isipan ng taong bayan na mali ang ginagawa nila kasi nakakubra sila ng malitang pera. Kaya mali ang pagpapatupad nila ng batas. Ganon kasimple. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Hindi kami maniniwala na ayon sa presyo sa merkado, lalo-lalo na dahil hindi pa nga nakukulong yung mga nabigyan ng maleta, di ba? Yung mga nag-iimbestiga mismo involved sa nakawan. Paano kami maniniwala sa sinasabi mo? Ganun kasimple. Kagaya nito ni Erwin Tokmol. Siya mag-iimbestiga pero siya idinadawit sa nakawan. May conflict of interest na agad yun. Na dapat hindi sila ang nag-iimbestiga niyan. Mag-inhibit sila, di ba? Dapat hindi sila mangelam dyan. Sila ang iimbestigahan tapos mangingelam sila dyan. So dito, nakita natin sa SONA ni PBBM is talagang pambubudol sa taong bayan ang ginagawa nito. Puro kasinungaling at katangahan, 'di ba? Ang sinasabi nitong tao. Real talk 'yan. Sinasabi niya pa yung about sa energy, nag-state of emergency sa energy. Kaso bigla naman nagtaas ang gasolina, 'di ba? So puro kasinungalingan. Bago nga pala tayo magtapos ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.